Okay, so I am Judean Catalan and this is the continual of the report of Miss Rena Rose Hapay. So, sa ato pa, kung kanang mga tao nga nagreklamo, nagamit unta sila sa ilang bakante nga oras like recess, human sa klase, weekends o holidays para excuse me, para ipagawas ang ilang kasuko o reklamo. Kay katungod man na nila nga makaistorya o makig-istorya sa gobyerno basta sakto lang sa balaod. Pero tungod kay gihimo nila ang ilang protesta sa oras sa klase, so nahunong ang klase. So naay mga estudyante nga wala natudluan ug naguba ang normal nga serbisyo sa eskwelahan. Mao bitaw na nga dili pwede sa mga empleyado sa gobyerno nga mag-strike kay kung mohawa sila sa trabaho, ang moantos kay ang mga ordinaryong tao lang. So in short, kung nagreklamo sila sa sakto nga oras, okay ra unta. Pero kay nakaapekto man sila sa klase ug serbisyo publiko, mao nga gikuan siya nga sayop sa balaod. Now, let's talk about the self-organization, public versus private sector. So, ang self-organization kay mao ni siya ang katungod sa mga empleyado nga maghimo og grupo para ipaglaban ang ilang mga katungod ug mga kaayuhan sa trabaho. So, ingani ni siya, kung nakay problema sa trabaho, for example sa sweldo, oras sa duty o condition sa opisina, pwede mo magtinabangan sa imong mga kauban nga maghimo og organization para mas paminawon mo sa inyong amo. Pero dili parehas ang public sector o private sector. Kaya ang public sector or mga empleyado sa gobyerno, dili sila pwede mo strike. Kanang maghunong og trabaho bitaw kay maapektuhan man gyud ang serbisyo nila sa public. Pwede sila mag-organisa pero limit lang ang ilang right sa pakignegosasyon. Pwede lang sila maghimo og grupo kung dili kuan sa balaod o dili makasamok sa serbisyo sa gobyerno. Ang private sector pod or employees sa mga private companies, pwede sila mo strike basta mosunod sa balaod. Mas dako o mas kuan ang ilang rights sa pakig-istorya o pakig-negotiate sa kumpanya. So, pwede sila mag-organize para sa mga butang sama sa CBA or collective bargaining agreement. Unya, na-jud pod mga tao nga dili gud pwede mo self-organize pareha sa kanang mga taas nga opisyal sa gobyerno o mga naay managerial position. So, mga empleyado sa international organizations nga naay immunity kanang mga naay confidential ug policy making nga trabaho. So in short, ang self-organization kay imo na siyang right nga moapil sa isa ka organization pero depende na sa imong klase sa trabaho o kanang posisyon nimo kung asa ra taman ang imong mahimo. Now, let's proceed to the segregation of rank and file employees and supervisors. So, ang segregation of rank and file employees and supervisors, pasabot ana kay gilahi og trato ang mga ang empleyado based sa ilang posisyon sa trabaho, labi na sa pag-apil sa labor union. And based sa Article 245 sa Labor Code, ang managerial employees sila itong mga naid akong role sa pagdesisyon, pagplano o pag-manage sa kumpanya. Dili gid sila pwede mo apil, motabang o maghimo og labor union. Ngano? Kay sila man gid ang nagrepresent sa management. So basin magkakuan sa interest ba? So ang supervisory employees sab is sila ang nagcommand o nagbantay sa mga rank and file nga empleyado. Dili sila pwede mo apil sa kanang kuan bitaw sa rank and file kay basin makahimo og conflict or maimpluwensyahan ang ilang mga subordinates. Pero pwede sila maghimo lahi nilang organization para sa mga supervisors lang. And ang rank and file employees, sila ang ordinaryong empleyado nga walay managerial o supervisory powers. Pwede sila mag-organize or maghimo og ilang organization. So for example, sa eskwelahan, ang principal ug head teachers mao na sila ang managerial. Ang grade leaders mao na sila ang mga supervisory. And ang regular teachers mao na sila ang rank and file. So dili pwede magsagol ang principal og students sa isa ka student organization kay lahi ang ilang papel ug interest. Mao ni ang rason nganong naa gyud segregation para malikayan ang conflict or interest ug maprotektahan ang saktong negotiation sa mga empleyado. Now, let's talk about the conflict. So, ang conflict kay mao na siya ang kanang kung dili bitaw mo magkasidabot duha, mao na atong ginatawag na conflict. For example, ikaw gusto ka mag-outing pero imong kauban di ganahan. So mao na siya ang atong ginatawag nga conflict. Ang conflict mahimo or makreate tungod sa lahi-lahi og pagsabot sa balaod na kontrata, lahi-lahi og interpretasyon sa sitwasyon o impormasyon, lahi-lahi og prinsipyo o tinuohan, kultura ug batasan nga dili parehas o kanang dili klaro nga communication o sayop nga pagsinabtanay. Pero dili pasabot nga ang conflict permi daotan. Usahay,
Makatabang pagani na siya para sa mas better nga solusyon. Basta sakto lang ang pag-atubang ug pag-istorya. Okay, so now let's talk about this graph, which is about the cost and time. The longer it lasts, the costlier. So, ang image nagpakita nga kung mas dugay ang conflict, mas mudako ang gasto or perwisyo ani. As you can see, sa ubos na ay time or panahon, pasabot nga nagpadayon ng oras. Sa kilid na ay cost, gasto, mao na siyang pasabot nga gasto or perwisyo. Pasabot nga kasamok, stress, kwarta, oras ug relasyon nga madaot. Unya makita sa linya nga sa pagsugod gamay pa ang problema. Symptoms of conflict pa lang. Pananglitan, gamay nga misunderstanding, suko-suko, dili na din magtinagdanay, gamay pa kumbaga ang damage. Kung wala giatubang dayon, moabot na sa formalization of grievance. Meaning, nagdako na siya, reklamo na gyud, so official na. Kasagaran apil ng HR, barangay o legal, mas daghan na og gasto, stress ug panahon. So kung magpadayon gihapon, moabot na sa dispute, grabe na nga conflict, ug mahimo na nga demanda, magkaaway ug mas sakit sa buot. So ayaw hulata nga mudako ang conflict kay kung sayo pa nimo siya solbaron, mas sayon ug mas gamay ang damage. For example, kung naay gamay nga kasuko sa amigo, unya pasagdan nimo, mahimong dako gyud siya nga away. Pero kung istoryahon dayon nimo, mauman na pud dayon siya ug way dakong samok. So in short, kung masayon nimo solbaron ang conflict, mas gamay ang gasto ug kasakit sa tanan. Now, let's talk about the effective dispute resolution. So, ang diagram nagpakita sa paagi sa pagsulbad sa away o dispute, labi na sa mga union sa public ug private sector. Mura bitaw ni siya ladder or hagdan ba? Gikan sa pinakasayon ug pinakamaayong nga paagi padulong sa pinakagrabe ug pinakalisod. Now, let's talk about first the last one, which is the consensus. Mao ni ang pinaka-the best nga paagi. Meaning, magkasinabot ra mo pinaagi sa istorya ug sa butay. Apil diri ang negotiation or diretsuhang istorya sa duha ka side. Og mediation or naay third party nga mutabang og ayo sa inyong communication. Mao ni siya ang pinakasayon, pinakabarato ug pinakawalay daghan nga samok. Now let's talk about the middle one, which is the rights. Ayan, so kung dili na gyud mo magkasinabot, mopadulong na sa legal nga paagi, which is the arbitration, meaning naanay neutral nga tawo nga maminaw og magdesisyon. And the second one is the adjudication. Mao ni siya ang korte. So ipaagi na gyud siya sa legal nga process. Mas formal, mas dugay ug mas gasto na ni siya. Now let's talk about the first one, which is the power. Mao na jud ni siya ang pinakalala nga level sa conflict. The first one is the strikes. Mao na ni siya ang mga employees nga mohunong og trabaho. Nasab tay ginatawag nga lockouts, which is ang management mosira og dili pasudon ang mga workers. Mao ni ang pinakasamok nga paagi kay daghan ang maapektuhan, trabaho, sweldo, serbisyo ug relasyon. So mas maayo jud kung masulbad ang problema sa ubos pa nga level, sa consensus nga level, kay kung mutaas na sa power level, mas dako na ang perwisyo ug gubot. Murag sa panimalay bitaw, kung magkalalis mo sa imong kauban sa balay, mas nindot nga mag-istorya mo dayon, kay kung moabot pa og silingan, barangay o korte, mas mudako na hinunang samok. Now, let's proceed to the negotiation. So, the negotiation is a process by which two or more parties, number one, seek to exchange with each other or among themselves things that they respectively value, under terms and conditions mutually acceptable to all concerned. Number two, an approach at preventing or resolving conflicts resulting in an agreement or consensus of the parties. So, what can keep parties from negotiating? Parties negotiate because they want to satisfy a need or interest. Okay, so this is how you plan the negotiation. First, research the other parties to the negotiation. The second one is set objectives. Third, try to develop options and trade-offs. Fourth, anticipate questions and objectives and prepare answers. And this is also how you conduct a negotiation. First, develop rapport and focus on obstacles, not on the person. Second one is let the other party make the first offer. Third, listen and ask questions to focus on meeting the other party's needs. The last one is don't be too quick to give in and remember to ask for something in return.
Okay, so this is how the collective bargaining agreement works. First is the process, which is the negotiation, terms and conditions of employment, the mechanism to administer the agreement and resolve disputes or differences arising from it. Two, output, which is the collective bargaining agreement or private sector, and collective negotiation agreement, which is the public sector. And two, outcome, which is fair terms and conditions of employment, industrial peace and stability, increased productivity, effective employee participation, and shared responsibility. And that's all. Thank you.